Mabuhay at welcome sa Numa at Some, isang online Bible study hatid ng Congregation of the Living Faith in Jesus Ministry. Hangin, hininga, tinapay at pagkain sa pang-araw-araw. Kumusta po ang bawat isa sa atin ngayong Lunes ng gabi? Mainit na mainit pa rin ang panahon. Dalangin ko na ang bawat isa sa atin ay nasa magandang kalagayan, malusog, malakas ang pangatawan, ang kaisipan ay merong kapayapaan, at sa loob ng tahanan, nagahari ang pag-ibig, pag-uunawaan, at pagpapasakop ng bawat isa. Pero kung sa panahong ito ng inyong buhay, kayo ay nakakaranas ng hindi maganda, walang kapayapaan sa loob ng tahanan, magulo ang pag-iisip, dalangin ko ang tila hindi magagandang pangyayari nito ay hindi maging dahilan para tayo ay tumalikod sa Panginoon, kundi ito ang lalong magtulak sa atin para lumapit sa Panginoon. Nang sa gayon, maranasan natin ang Kanyang pag-ibig at makita natin kung gaano kamakapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Nakaredy na po ba ang inyong mga ballpen? Kumusta naman ang inyong mga notebook? At syempre, dahil ito ay online Bible study, meron tayong Bible na dapat nating ihanda sa pag-aaral. Halika kayo, sama-sama nating hukayin ang yaman ng salita ng Panginoon. Ang pamagat po ng pag-aaral natin ay mga katangian ng pinuno o ng elders. At ang teksto po natin ay kinuha natin sa Titus chapter 1 verse 5 hanggang 9. Sige, bibigyan ko po kayo ng pagkakataon para hanapin. Kung nahanap nyo na, i-dog ear nyo na lang siya, hindi kaya lagyan nyo ng palatandaan para sa tuwing nag-aaral tayo Lunes, Martes, Huwebes at saka Biyernes ng patungkol sa Titus, hindi na tayo mahihirapang hanapin kasi alam na natin ito. Sabi sa Titus chapter 1 verse 5, salamat po sa maaga pong pag-tune in. Nagsisimula po tayo ng 6:00 at salamat din po this early. Meron na pong nagtag ng kanilang mga kaibigan, mga kamag-anak. Yung iba hinighlight naman, yung iba i-share nila ang episode na ito. Sa anumang kapamaraanan, marami pong salamat. Sabi po sa Titus chapter 1 verse 5, iniwan kita sa Kreta. Kinakausap po dito ni Apostol Pablo, siya ang sumulat ng sulat na ito para kay Titus. At ang sulat ay kay Titus nga. Sabi niya, iniwan kita sa Kreta upang ayusin mo ang mga bagay na dapat pang ayusin. So, hindi lang basta iniwan ni Apostol Pablo si Titus sa Crete. Meron siyang mga dahilan kung bakit iniwan niya si Titus sa Kreta. Una, para yung mga bagay na hindi maayos, ayusin niya. At pangalawa, upang magtalaga ka ng matatandang pinuno ng iglesia sa bawat bayan ayon sa inuutos ko sa iyo. Alam po natin na ang Crete ay isang malaking lugar, malaking isla, na tinatawag nga siyang 100 cities, pero hindi naman talaga actual na 100 cities, pero malaki siyang lugar at marami pong mga tao doon. At marahil, marami pong mga gawain ang naitayo na doon, pero wala pang tumatayong pinuno o elder ng simbahan. Kaya, nung umalis si Apostol Pablo, ang bilin niya kay Titus, maglagay ka ng mga pinuno sa bawat bayan. Tapos sa verse 6, italaga mo ang mga taong walang kapintasan. Isa lamang ang asawa. Simula po sa 6 hanggang sa verse 9 na dapat ay hanapin ni Titus sa mga pinuno na dapat manguna sa iglesia. So ibig sabihin, hindi basta kung sino lang may gusto o kung sino lang ang available, dapat merong mga katangian. At yung mga katangiang ito ang dapat niyang hanapin. Sa verse 6, italaga mo ang mga taong walang kapintasan. Isa lamang ang asawa at ang mga anak ay mananampalataya. May pagpipigil sa sarili at hindi suwail. Ito po ay tinalakay na natin nung nakaraang linggo.
Bilang katiwala ng Diyos, kailangang walang kapintasan ang isang tagapangasiwa ng iglesia. Hindi siya dapat mayabang, hindi magagalitin, hindi lasenggo, hindi mapusok o sakim. Bukas ang tahanan sa mga panauhin, maibigin sa kabutihan, mahinahon, matuwid, may kabanalan, at marunong magpigil sa sarili. Kailangang matatag siyang nananalig sa mga tunay na aral na natutunan niya upang ito'y maituro naman niya sa iba at maipakita ang kamalian ng mga sumasalungat dito. Iniwan ni Titus si Paul sa Kreta para ayusin ang mga bagay na dapat ayusin at maglagay ng mga elders sa bawat syudad. Tinalakay po natin nung nakaraang linggo yung tatlong magkakaibang salita, pero sa pagkakagamit po ni Apostol Pablo dito sa Bagong Tipan, tatlong magkakaibang salita, pero ang pinatutungkulan lang po niyan ay isang tao o isang gawain. Ang elders, overseers, o ang pagkakagamit sa New King James Version ay bishop. Dapat ang elders, ang overseers o bishop ayon sa New King James Version, dapat ay blameless. Walang kapintasan. Kung ngayon lamang po kayo nag-tune in at na-miss nyo po yung paliwanag dito, pwede nyo pong balikan yung mga pag-aaral natin nung nakaraang linggo kasi isa-isa na po natin yung tinalakay. Dapat isa lang ang asawa at ang mga anak ay mananampalataya, hindi maluho at suwail sa magulang. Binanggit po natin last week ang ilan sa mga dahilan kung bakit dapat kapag pumili si Titus ng pinuno sa iglesia, ang pipiliin niya ay walang kapintasan. Ano ang dahilan? Unang dahilan, sapagkat ang mga posisyong elders, overseers, bishop o shepherd o pastor, ito po ay mga posisyon na nasa front line. At dahil dito, target sila ng kaaway. Target sila ng kaaway. Kaya ang mga taong naglilingkod sa Panginoon, target ng kaaway. Dahil alam ng kaaway na pag sila ay nahulog sa pagkakasala, pag sila ay tumalikod sa pananampalataya, mas matindi ang magagawa nilang sira sa kapatiran at sa loob ng simbahan kapag ang nahulog at nagkasala ay ang leader. Dapat sila ay blameless kasi mas alam nila ang katotohanan. At dahil mas marami silang alam na katotohanan, mas matindi ang parusa na tatanggapin nila sa paghuhukom. At pang-apat na dahilan, nangangaral sila tungkol sa kasalanan. Pero lumalabas silang mapagkunwari kung yung kasalanan na kinokondem nila, kung yung kasalanan na nilalabanan nila ay ginagawa nila. May mga personal na katangian na dapat hanapin sa itatalagang elders. Alam po natin yung dapat blameless, isa lang ang asawa niya, at ang kanyang mga anak ay matapat o mananampalataya, hindi maluho, at merong respeto sa mga magulang, hindi suwail. Tapos dinagdagan pa ni Apostol Pablo. Parang yung unang tatlong katangian, mahirap na dinagdagan niya pa ng pang-apat. Ang sabi po sa pang-apat, babasahin ko lang po, sa New International Version ay ganito, not overbearing, not quick-tempered, not given to drunkenness. Ito pong tatlong personal na katangiang ito, ito po ang tatalakayin natin ngayon. Yung natitirang iba, tatalakayin po natin bukas sa Webes. Sabi, not violent, not pursuing dishonest gain. Rather, he must be hospitable, one who loves what is good, who is self-controlled, upright, holy, and disciplined. He must hold firmly to the trustworthy message as it has been taught, so that he can encourage others by sound doctrine and refute those who oppose it. So ano yung kasunod na personal na katangian? Not overbearing.
Kung titingnan po natin yung ating Bible, ang salin po niyan sa MBB tag ay hindi dapat mayabang. Dahil ang taong mayabang ay makasarili. Lagi niyang pinahahalagahan ang kanyang sarili at dahil dito matigas ang kanyang ulo. Ang taong makasarili, overbearing, sa lahat ng bagay gusto niya na palagi siya ang nasusunod. Sa lahat ng bagay gusto niya na palagi siya ang tama at lagi siyang tinitingala ng iba. Ang taong may ganitong katangian, ang taong overbearing, ang taong mayabang, ay hindi karapat-dapat maging pinuno ng simbahan. Hindi siya dapat maging karapat-dapat na maging elder ng simbahan. O kahit sa anumang leadership position, hindi pwede na ang uupo, ang mamamahala ay taong mayabang. Kasi imbis na magiging pagpapala siya at madadala niya yung mga tao sa nais ng Panginoon na pagdalhan, dahil sa hindi niya magandang ugali, nagkakaroon ng problema sa loob ng organisasyon. Ano ba ang mga palatandaan kapag ang isang leader ay overbearing o mayabang? Maaring ikaw ba ito o may kakilala kang ganito? Isa-isahin po natin. Ang tao pong overbearing o yung taong mayabang sa pamumuno, kailangan palagi siya ang merong huling salita. Ibig sabihin, kung merong gagawa ng desisyon, dapat siya lang ang palaging gumagawa ng desisyon. At kapag merong bagay na naayos na, ano ginagawa niya? Binabago yung ginawa ng mga kagrupo niya. O palaging nagtatanong, lumalabas na wala siyang tiwala doon sa pinagbigyan niya ng trabaho, kaya palagi siyang nagtatanong. At dahil sa ganito niyang ugali, yung mga tao sa kanyang grupo ay hindi nagsasalita. Ayaw magbigay ng feedback kasi hindi rin naman siya nagtatanong at hindi rin humihingi ng tulong at opinyon ng iba. Dahil sa ganitoong paraan ng pamumuno ng isang tao pag siya ay overbearing at mayabang, ang mga tao ay takot at malayo sa leader. Kapag ganito ang leader, mahirap siyang katrabaho. Pag ang leader ay mayabang, kapag ang leader ay overbearing, hindi madali na makatrabaho siya. Mahirap siyang katrabaho. At dahil dito, yung mga katrabaho niya, yung team members niya, naapektuhan sila sa hindi magandang paraan. Kapag ang leaders ay mapagpakumbaba, kapag ang leader ay mababa, naapektuhan din yung mga kasama niya sa grupo, hindi sa negatibong paraan, kundi sa magandang paraan. Pero pag ang leader ay mayabang, naapektuhan din yung mga kasama niya sa team sa hindi magandang paraan. At dahil dito, yung mga tao sa loob ng team, palagi silang defensive. Kasi iniisip nila na kapag meron silang gagawa, merong masasabing hindi maganda yung leader, pupunain sila. At kahit sila ay pinupuna, wala pa ring suporta na nanggagaling sa kanya. Ano ba ang sinasabi ng Bible sa mga taong iniisip na palagi silang tama? May mga tao bang ganon? Meron. Iniisip nilang palagi silang tama at hindi sila pwedeng magkamali, palagi silang tama. Ang sabi po ng Proverbs chapter 3 verse 7 ay ganito, huwag mong ipagyabang ang iyong nalalaman. Igalang mo't sundin si Yahweh at lumayo ka sa kasamaan. Huwag mong ipagyabang ang iyong nalalaman. Kahit marami ka ng aklat na nabasa, mayaman ang iyong bokabularyo, magaling ka sa command ng language, at marami kang opinyon at idea, hindi ito dapat ipagmayabang. Kundi ang sabi ng Bible, igalang mo si Yahweh because the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Isa pa po, sabi ng Proverbs 12:15, the way of a fool is right in his own eyes. Yung paraan ng taong mangmang, niisip niya sa sarili niyang tingin, ito ay tama. But a wise man is he who listens to counsel. Iniisip ng mangmang na palagi siyang tama. O pag iniisip mong palagi kang tama,
may tama ka talaga. O tama ang ginagawa niyang palagi. Pero ang taong matalino ay nakikinig sa iba. Ang pinuno o elder, ayon sa pamantayan ng Panginoon, ay dapat sa kanyang buhay at sa paraan ng kanyang paglilingkod ay mapaparangalan ang Panginoon. Hindi lang mapaparangalan ang pangalan ng Panginoon, ganun din yung church na pinaglilingkuran niya. Magiging pagpapala siya. Ang susunod po, ang pang-apat, ano nga yung pang-apat? Not overbearing o hindi mayabang. Kasunod, not quick-tempered. Ang salita pong ginamit dito ay orgilios. Ibig sabihin, hindi ito yung taong nagagalit ng paminsan-minsan, kundi taong palaging nagagalit, not quick-tempered. Hindi siya yung taong nagagalit ng paminsan-minsan, kundi taong palaging nagagalit. At dahil palagi siya nagagalit, nagtatanim na siya ng galit sa iba. Ito po yung uri ng tao na sinasabi ni Apostol Pablo na dapat ay hindi leader sa loob ng iglesia. Hindi pwedeng maging leader ang isang taong nagtatanim ng sama ng loob. Kaya dapat yung pipiliing leader, hindi dapat madaling magalit. Kasi ang pangunguna sa loob ng iglesia, ang pagpapastor ay hindi madali. Maraming karanasan na masasakit na pwede niyang madaanan. May mga taong magkakasala, itutuwid, sasawayin sa kasalanan. At pag may mga mahirap na desisyon, mahihirap na sitwasyon, kailangan gumawa ng pastor ng desisyon. At yung desisyon niya, mahalaga yon at makakaapekto sa buhay ng simbahan. Sa lahat ng ito, dapat ang elder, ang leader, ang pastor ay hindi dapat magagalitin. Paki-comment mo nga, hindi magagalitin, hindi mayabang. Ang dami-dami pong paalala ng aklat ng kawikaan tungkol sa hindi magandang dulot kapag ang tao ay magagalitin. Pakinggan niyo po ang Proverbs 14 verse 17. Ang taong mainit ang ulo ay nakakagawa ng di marapat. Ngunit ang mahinahon ay lagi nang nag-iingat. Kapag mainitin ang iyong ulo, hindi ka lang nakakagawa, kundi nakakapagsabi ka rin ng hindi tama. At pag kumalma ka na, lumamig na ang iyong ulo, nanghihinayang o nagsisisi ka kung bakit mo ito sinabi. At tapos mapafound out mo lang, nasabi ko ito dahil sa init ng ulo ko. O maraming salamat po, may nag-comment na. Hindi magagalitin, hindi mayabang. Di ba pag kumalma na tayo, bakit ko ba sinabi yun? Dapat hindi ko sinabi. Kaya ang taong mainit ang ulo, nakakagawa ng di mararapat. A quick-tempered man acts foolishly, and a man of evil devices is hated. Ang mainit na ulo ay humahantong sa alitan, ngunit pumapayapa sa kaguluhan ang mahinahong isipan. Di ba? Ganda. Sabi pa po ng Proverbs 29 verse 22, ang taong magagalitin ay laging napapasok sa gulo. Laging nakikipag-away dahil sa init ng ulo. Kamakailan lamang po ang daming binaril, sinaktan, namatay dahil sa pagmamaneho sa kalsada, naunahan, kinat, binusinahan ng malakas, nainis, minit ang ulo, humahantong sa aksidente, humahantong sa kamatayan. At pag kumalma sila, sasabihin nila, sana hindi ko na lang yun ginawa. Pag mainitin ang ulo ng isang elder, nakakatulong po ito para ang problema sa loob ng simbahan ay lumala. Gusto ko pong isipin natin na ang simbahan, ang katawan ni Kristo, ito po ay hindi perpekto.
ito ay sinasanctify, ginagawa pang banal ng Panginoon. At ang mga taong pumupunta sa simbahan, iba-iba ang paraan ng pagpapalaki, iba-ibang paraan ng kanilang pinag-aralan, iba-iba ang paraan, iba-iba ang temperamento at mga personalidad. At dahil sa magkakaiba, posibleng magkaroon ng conflict. Pag mainitin ka, pag mainitin ang iyong ulo, lagi kang merong kaaway. Pero kapag ikaw ay mahinahon, yung mga bagay na narinig mo o yung mga bagay na ginawa sa'yo, pwede mo itong palampasin na lang. Kaya alin ang pipiliin natin? Pipiliin nating mag-react o pipiliin nating manatiling tahimik at kalmado? Ito po ang isa sa mga natutunan ko sa buhay. Dalawang bagay. May mga bagay na kaya mong kontrolin. Sa merong kang makokontrol, merong kang magagawa. Pero may mga bagay na hindi mo kayang kontrolin. At sa mga bagay na hindi mo kayang kontrolin, wala kang magagawa. Kaya halimbawa po, hindi ko kontrol kung uulan o magiging napakatindi ng sikat ng araw. Dahil hindi ko siya kontrolado, nagdadala ko palagi ng payong sa aking bag. Para umulan at umaraw, hindi ako maapektuhan kasi may dala akong payong. Pangalawang hindi natin makokontrol. Hindi natin makokontrol kung ano ang iisipin at sasabihin ng ibang tao o kung paano tayo itatrato ng iba. Gumawa ka na ng tama, masama ka pa rin. Nanahimik ka na, ikaw pa rin ang may kasalanan. Hindi natin makokontrol kung ano ang gagawin ng tao sa atin. Pero yung reaction natin, kaya natin kontrolin. Hindi natin makokontrol ang gagawin ng tao sa atin. Pero yung sagot natin sa ginawa nila sa atin, pwede nating kontrolin iyon. Kaya meron pong problema sa loob ng simbahan. Marami po sa mga sinulat ni Apostol Pablo dahil may mga issue, may mga problema na dapat bigyan ng solusyon sa loob ng simbahan. Dito sa siyudad ng Creta, ang problema nila, maraming mga gawain, pero sa mga gawain, hindi ayos dahil walang namumuno. Kaya iniwan ni Apostol Pablo si Titus sa Creta para ayusin yung mga dapat ayusin at lagyan ng pinuno, ng elder, ng overseer, ng bishop ang bawat gawain, ang bawat syudad na walang namumuno. Ang sinasabi ng Proverbs, dapat ang tao ay mahinahon, hindi magagalitin, at magagawa niyang ayusin ang gulo at magiging malakas pa siya sa malakas dahil siya ay mahinahon at magagalitin. Alam niyo, gustong-gusto ko po itong Proverbs chapter 16 verse 32. Sabi ay ganito, better a patient person than a warrior. Mabuti pa daw yung taong mahinahon o marunong magtiis kesa sa nakikipaglaban. One with self-control than one who takes a city. Mas mainam pa yung taong merong pagpipigil sa sarili kesa yung taong kaya niyang lupigin ang isang syudad. Alam mo ba na ang isa sa mga katangian ng Panginoon ay mabagal siyang magalit at hindi magagalitin ang Panginoon? Sabi ng Psalm 103 verse 8, the Lord is compassionate and gracious, slow to anger, and abounding in loving kindness. Ang bilin ni Apostol Pablo kay Titus, ayusin mo ang dapat ayusin sa Creta. Maglagay ka ng mga elders, ng mga pinuno sa bawat syudad. At ang pinuno dapat walang kapintasan, blameless, iisa ang asawa, ang kanyang mga anak ay mananampalataya o matapat. Dapat ang pipiliin mong mga pinuno ay hindi mayabang. Dapat hindi sila magagalitin. Pagpapatuloy po natin yung iba bukas, sabay-sabay po nating sabihin, si Jesus ang Panginoon at siyang naghahari sa Pilipinas at buong mundo. Hanggang bukas, 6:00 ng gabi nagsasabi na sa Diyos ay walang imposible. Mahalin natin siya ng buong puso, ng buong isip, ng buong lakas at kaluluwa habang tayo ay nabubuhay. Shalom!